Okay, November 11 special episode 2031, 2032, and 2033. Tanungin natin itong mga anghel, 'di ba? Kung saan ba tayo dadaan para makamit natin yung good luck na sinasabi niya at saka yung intuition na dapat nating i-consider ngayong Sabado, 11th of November special episode. O, 'di ba? Kuha ko dito ng tatlo. Please do follow, like, and share po, pati doon sa YouTube ko at saka sa Facebook ko. Okay? And then, may bubuksan ho akong new segment na naman dito. Okay? So, yun na yun. Magano tayo dito, tawag na to. First card muna tayo sa message ni Angel. Make a commitment, taba? And second, rearrange. So, ibig sabihin, ay, magulo. And polish your skills. So, ay, napakaganda, di ba? Sinasabi dyan, you have to make a commitment. Kasi dapat, nakafocus ka, nakastay committed ka sa anuman yung aspeto ng buhay na meron at gusto mong matapos. Mapa-relasyon, di ba? Career, negosyo, pag-aaral, ganun dapat, nakafocus ikaw, committed ikaw. Sa isang relasyon, ganun din. Kung hindi mo na kaya at ayaw mo na, sa tingin mo hindi na talaga umuusad ang relasyon ninyo, wala nang tawag nito. Para bang wala nang blessing na dumadaan sa buhay niyo dahil sa walang pagbabago ang ugali. Baguhin mo. This is the rearrange, no? Baguhin mo plano mo sa buhay, maging chronological ito, yung practical ka, yung kailangan more specific ikaw, no? Sa goal mo sa buhay. Halimbawa, yung mga madadali, yung malapit mong maabot, yun yung unahin mo. Tapos yung mga mabibigat at malalaking pangarap mo, yun yung ayusin mo, chronological. So, ibig sabihin magsimula ka sa maliit. Kung yung pinakamaliit doon is your daily needs, di ba? Asikasuhin mo na araw-araw may 3 beses isang araw ka kumain. Tapos linggo-linggo makakabayad ka ng kung ano man yung dapat mong bayaran, every quincenas, every month, yung bills mo. Kapag lahat ng yon na track na napunta na or nasa tamang landas na, di ba? Balansehin mo yung trabaho mo at saka yung attention mo sa sarili mo at sa pamilya mo. And then kung ano man yung mga talento, kung ano man yung mga meron ka sa ngayon, yun na lang yung pagyamanin mo. Doon ka mag-focus, yun yung i-sharpen mo, yun yung itrabaho mo para gumaan ang buhay, no? Kasi kapag hindi mo binago ang takbo ng buhay mo, alam mo na na nung sa taong 2022 nahirapan ka dahil sa maraming utang, then sana ginawa mo, binawasan mo yung utang mo sa 2023. And then, kung po pwede na by 2024, i-cut mo yung 50% ng utang, at least 50-50 na may utang ka 50% and then you're able to cope up with 50% na paid or whatever. Ganun. So, sa relasyon, ganun din. Kung iniwanan ka ng una mong karelasyon dahil sa ugali mo, sa susunod na karelasyon mo, i-adjust mo. Kasi, kahit gaano kabait, kahit gaano kapasensyoso ang isang tao, kapag ikaw hindi ka nagbago at the same pa rin yung ugali mo, iiwanan ka pa din, no? May mga tao naman na hindi sila nagtatagal sa tao na mahal nila kasi ayaw nilang masapawan. Halimbawa, nagkataon na yung babae is mas malaki yung sahod, mas matalino, mas maganda ang buhay, tapos nagmahal siya ng ordinaryong tao. Tapos yung taong yun, hindi niya nakayanan yung tawag nito, yung paglip
ng relasyon. Kasi hindi siya sanay na nandun doon sa taas eh. At hindi siya sanay na nasasapawan siya. That goes with egoistic pride and jealousy. Competition yung pakikitungo niya at hindi ka relasyon. Ganun din, it's either yung lalaki is mayaman kumpara sa babae and then hirap siyang mag-adjust sa doon. So ngayon kung meron kang mga ganyan na sitwasyon, pag-aralan mo, 'di ba? Ganun din sa pag-aaral. Kung yung gusto mo talaga is nursing, wag mo ipilit ang sarili mo mag-aral ng engineering. Kung gusto mo into fine arts, then wag mo rin ipilit yung sarili mo maging abogado. Ganun lang kasimple ang buhay. So, whatever skills that you have, it may be a white or a blue-collared skills, you have to polish and then you have to be persistent na eto na yun eh. Dito ako sisikat. Kaya ka nga binigyan ng ganyan na talento. So, kung yung talent mo is pagiging marites, itigil mo. Kasi nakakasira ka ng kapwa, nakakasira ka ng buhay ng iba. And then minsan, dyan pa galing yung issue na nagpapatayan. Wala di ba? So, you have to make a commitment, take note of that, and then you have to rearrange your plans. You have to focus and you have to be more specific. And then at the same time, kailangan mong gumawa ng best performance sa bawat araw na dumadaan sa buhay mo para maging legacy mo sa mga tao. Huwag yung kung ano lang yung makikita ng social media, kundi mismo by heart and soul, ganun ikaw. Okay? So let's proceed with the male and female vibration and at the same time the dark and light episode for this Saturday, 11th of November. Thank you.